Wala po nakababatid kung kailan magaganap ang rapture. Kahit ano pa po yung mga senyales na nakikita nyo sa labas and all that, hindi po yan palatandaan ng rapture. Ang rapture, walang palatandaan. Mangyayari, imminent. Ibig sabihin ng imminent, ito ay walang tiyak na oras. Pero pinaniniwalaan natin salig sa salita ng Panginoong Hesukristo, ang Biblia, ang banal na aklat. Sapagkat ito ay pinahayag at inihayag nga naman kay Apostol Pablo. Kaya si Pablo, apostol ng mga hentil, siya ang pinagpahayagan nito. Kaya tayong mga hentil po na mga Kristiyano ay nakatitiyak na magaganap ito iminente. Imminent, walang oras, hindi alam, hindi batid. Pero ang alam natin isa lang, nakasulat sa Bible, tiyak ang mangyayari. Isa pong magandang araw ang araw ng rapture. What a beautiful day! Tapos lahat ng problema, tapos lahat ng suliranin, tapos lahat ng mga kabagabagan, tapos lahat ng mga issues. Kung ano man yung mga issue mo sa buhay, kung ano man yung mga bagay na hindi mo masabi kahit kanino, tapos lahat ng yan. May bagong kagandahan na matatanaw ng mga tao. Issue ng mundo, issue ng kung ano-ano dito na pinagkaabalahan ng matagal na panahon, maging ng mga Kristiyano, ay tapos na. Wala tayong iba makikita sa gloria ng kalangitan, kundi ang maganda at maamong mukha ng Panginoong Hesukristo. Yun ang liwanag ng buong kalangitan. Yan ang sabi ng banal na aklat, ang Biblia. Kaya paniwalaan natin, ang rapture ay isang imminent event. At pag sinabi ng Biblia na ito'y magaganap at mangyayari, ito po ay mangyayari. Hindi base sa kung ano man yung pananaw mo, kundi ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang rapture po ay tiyak na gigimbal at gugulantang doon sa mga taong maiiwanan sapagkat kanilang tinanggihan ang ebanghelyong nagbibigay at nagdudulot ng kaligtasan. Lahat ng may matigas na puso, pinagtatawanan ngayon ng mga ebanghelisador na nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Lahat po sila magsisisi sapagkat pag naiwan sila, tiyak haharapin nila ang halimaw na Antikristong yaan. At lahat ng pasakit, lahat ng may kinalaman sa mga horror movies na mga parang nakakatakot, doom and gloom, na mga anyo, na mga nakikita mo, na makita mo pa lang, alam mong nangingilabot ka na, yan ay tiyak mararanasan nila. Mahalaga ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na ngayon pa lang ito ay ating pahalagahan, huwag baliwalain. Tuwing gumaganda po ang isang sitwasyon, pagkatapos ng isang pangit na sitwasyon, ang mga tao ay nagkakaroon ng BSDU. Balik sa dating ugali. Balik sa dating gawi. Which is true. Noong 1990, according to my late mom, nagkaroon ng malakas na lindol sa buong Pilipinas. Okay? Sa buong Luzon, rather. At ang pangyayaring yaon ay nagdulot sa mga tao na magdasal, okay, magbasa ng Biblia, at lahat na ng mga relihiyosong pamamaraan upang mapalapit sa Panginoon ginawa. Subalit pagkatapos, BSDU agad nalimutan. Dumating naman ang pagsabog ng pinatubo noong 1991. At ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga tao sapagkat nag-uumpisa na pong ang mga abo ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Nakalimutan din nung umigi na ang sitwasyon. Ito lang pong recently, ang COVID-19 pandemic na yumanig hindi lamang sa Central Luzon, kundi sa buong mundo. Buong mundo. Maraming mga tao nagbasa ng Biblia, naubos ang mga estante, sa mga estante ng Estados Unidos, ang mga Biblia. Subalit what happened right after that? BSDU, balik sa dating gawi. Ganyan ba ang tao? Yes. Tanungin mo ako, oo. Yap. Pero, hindi ko mo umiigi ang sitwasyon, it doesn't mean na hindi mangyayari ang ipinangako ng Biblia. Ano ba ipinangako ng Biblia? The rapture of the church. It will happen because the Bible tells us so. Jesus will come again
to get His church to be with Him forever. Anytime now, anytime soon. Maybe this 2025. God bless.